Nananawagan po ako kasi ako po, ito po yung family ko na nakasama sa barko. Tapos 3 lang po yung nahanap. Bali, 4 pa po yung missing. So gusto ko lang pong malaman na kung continue po ba yung paghahanap nila. Kasi umaasa po kami na sana mahanap po yung pamilya namin. Bali, 4 pa po. Yung tatay ko, ate ko, hipag ko, at saka pamangkin ko. Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Magandang araw, ako po si Rohida Insani. Nananawagan po ako kasi ako po, ito po yung family ko na nakasama sa barko. Tapos 3 lang po yung nahanap. Bali, 4 pa po yung missing. So gusto ko lang pong malaman na kung continue po ba yung paghahanap nila. Kasi umaasa po kami na sana mahanap po yung pamilya namin. Bali, 4 pa po. Yung tatay ko, ate ko, hipag ko, at saka pamangkin ko. Sana po mabigyan kami ng kasagutan kung totoo bang naghahanap pa sila at sana mahanap pa po namin yung kahit bangkay nila. Yun lang po. Ako po si Nawila Haraji, isang survivor sa Tricia 3. Ito po ang inaano ko, makiusap po ako na para po mabigyan ng yung Allison. Kasi po, sinasabi po nila, mukhang masaya na po kami, nakatanggap kami ng 40K na pera. Tapos ang inaano ko po sa kanila na hindi po kami masaya, kami po ay isang victim. At ang inihingi po namin na lahat kaming mga victim at saka nawalaan ng pamilya po, na sana po matulungan kami ng mga nila si Rapi Tulfo at saka yung mabigyan ng leksyon yung Allison. Kasi po yung truck namin at isa pa po, kinausap namin sila bago kami lumiyag sa pantalan na mabigat ang dala namin, puro mga bigas. Ba't nila pinayagan kami pinaakyat sa bulok nilang barko? At isa pa po, nakalagay po kami sa manifesto. Ang sinasabi po nila, pag hindi sa manifesto, parang walang halaga po sa kanila yun. Paano na po yung namatay sa mga manifesto na hindi nakalagay po sa kanila? Kawawa din po ba yun or ano? At isa pa po ang inihingi po namin, mga truck driver at mga iba pa po, na sana po mabigyan kami ng maibalik po yung truck at saka yung mga karga namin. Kasi po every month may hinuhulugan po kaming buwan-buwan po dahil sa truck na yun. Kami po ay naglalayag mula sa Hulog papuntang Zamboanga na para lang po makahanap ng pera. Tapos ganito po ang ginagawa namin ganito po ang ginagawa nila sa amin para maanuhan nila po kami dahil lang po sa pera. Ang dami pong nawala sa amin po, mga tausog. Salamat po. Ma'am, doon sa hearing kanina, sinabi niyo po na nasa pantalan pa lang, nakatilt na yung barko. So, throughout habang naglalayag yun, nakatilt siya? Ganun po ba ibig sabihin? Kasama po natin ngayon yung witness po natin na siya po mismo yung nakapansin nung tilting. In fact, kinonsult niya pa po yung maestro na kasama doon. And si maestro naman, tinawagan niya po si Kapitan. Si Kapitan po confirmed that it's okay, that it is a little bit tilted. So, doon pa lamang po, meron na talagang mali. Bukod pa po doon, klarong-klaro po na nakita po ng mga trabahante po ng may-ari ng wing van truck na may butas po doon sa area kung asan nakalashing yung truck nila. Kasi po usually ang nangyayari, kung sino po yung driver, doon na din po siya natutulog. So aware po siya doon sa surroundings niya. So nung nakita niya po na malapit doon sa truck niya na may butas, na-alarma po siya. Tapos po, isa pa pong gusto po namin iklaro at hindi masyado natanong sa ating mga PCG, hindi po nila na-explain bakit po umabot ng 3 hours and 30 minutes yung response nila. I-explain ko lang po na ang biyahe from Zamboanga to Sulu, from Zamboanga to Basilan, which is the place of the capsizing, 1 hour lang po yun. Yun po yung normal na schedule. And as verified by our agencies as well as our team, confirmed na po na walang masamang panahon. So, yung 1 hour na po yun, mabagal na vessel lang yun. So, bakit po 3 hours and 30 minutes? Gaya ng nabanggit ko, no, may mga namatay pa, kakahintay po nung rescue nila. What time siya nasa pantalan nung napansin na nakatilt na? Sir, what time po yun? Mga 10:20 PM po. PM. So parang a few hours before yung capsizing talagang nakatilt na siya. Opo. Yung butas niya sa likod talaga ng barko. Tapos sinabihan pa ng mga truckman ko, sabi sa maestro butas ang barko. So sabi nila okay lang yan, wala yan. Di man niya maano.
Tapos pag tagbo ng mga ilang oras, mga isang oras, yung sa basilan na, bigla may pumutok sa barko. Mismo sa barko talaga. Yun dun sa engine nila. Na doon na simula na doon ang mga tubig, pumasok sa loob. Hindi na maano doon. Ang mahirap, kasi ang ano nila, matagal-tagal pa yun. Kung parang iba pa talaga ang kuha nila sa amin, siguro patayin nila kami lahat. Kasi, bakit ang lapit ng isla ng Balok-Balok, hindi man nila pinapunta doon sa isla, sa isla ng Balok-Balok. Mas pinadiretso nila ang takbo. Mas pinabilis nila pa. Na kaya parang, hindi talaga aksidente ang nangyari. Para sinadya nila. Ganon. Tapos, kung di po ako nagkakamali, ma'am, may nabanggit din kayo na may typical na ruta tong Yes, barko na yes, to, pero at maximum, 4 lang ang nasa roro. Based on the 1-year experience of the crew, 4 lang daw, sagad na yung 4. So, mga usually daw 3 to 4 wing vans. Wing Sanay siya dun sa Dapitan, And Dumaguete. ngayon, ma'am, ilan? Ngayon po, 8 ang confirmed. Dinoble nila. 6 na 10-wheeler at 2 JNT na 6-wheeler. Yes. And meron pa pong mga mabibigat na kotse. Naghahanap pa po kami ng ebidensya kasi marami pong lumalapit po sa amin na nagkiklaim na may cargo po sila pero wala po silang bill of lading. So, isa pa po yun sa anggulo na tinitingnan namin. Kasi ma'am, may nabanggit din kayo kanina po, di ba, na parang may isang barko naman talaga, iba dapat. Yes. So, Yes. mas malaki ba yun? Yes. Kaya pala. Actually, dito po sila sir, wing van driver. Sanay po sila, mag-Zamboanga to Sulu. So, kabisado na nila yung Antonia. Kasi, yung isang araw, nag-booking ako sa opisina ng Alison. Sabi niya sa akin, Antonia to. Okay lang ko si booking muna ako. Pag abot nagbayad na ako ng booking ko sa isang araw, yung larga na kami pupuntang Olo, bigla na lang pagkuha ko ng bill ko, Tricia. Tapos pagpunta namin doon sa truck namin, sa parkingan, sabi ko, tinawag ko pa yung pinagkuha ko ng bill. Sir, bakit to Tricia, hindi Antonia? Biglaan lang na bus, yung sa taas namin, nag-decide na Tricia daw ang papuntang Hulo. Tapos, yung Antonia to, papuntang Bungaw na daw. Ganun ba yun ang kubos? Natapos, okay lang yung, sabi ko pa sa kanya, okay lang kung kaya lang ng barko nyo. Kaya lang na bus. Natapos, pagpunta namin doon sa Pantala mga alas 4, nandun ang Antonia. Sumakay ako sa taas. Sabi ko sa mga Antonia, sa mga crew doon, bakit? Andito naman lang Antonia. Bakit hindi nyo lang kupalisin? Papuntang Ulo. Ganun din ang sabi la boss long na, bigla ang decision ng boss namin, nag-change squad siya, papuntang Bunggawang Antonia, papuntang Walang Tricia. Na sinabi ko pa sa kanila, ano ba yan ko? Boss, kaya ba yan? Kasi lahat ng karga namin ngayon bigas, puro bigas. Mabibigat lahat ng karga namin. Lampas, sinabi ko pa sa kanila, lampas sa capacity namin, ang karga namin ngayon. Ang sabi nila sa akin, okay lang yan na boss, kaya din yan. Ganun sabi nila. Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.